Itong lupang to, itong pinapakita namin sa pictures, yan yun. Opo, ayan. Okay. So, tinuro niya ba eksakto, ito, mula dito hanggang dito pa, may ganun bang nangyari? Wala po. Napuntahan mo ba ng personal yung binibili mong lupa? Yes, ma'am. Pero ang sabi niya, itong part na to, pero hindi niya tinuro sa akin yung mismong lupa. So, ikaw, bilang bumibili, hindi ka ba nagtanong saan exactly yung lupang binibili ko? Hindi po, ma'am. Kasi nagtiwala po ako sa kanya. Ano naman yung naging problema po doon sa geodetic engineer? Ang sabi niya po sa akin, human error daw po. Kumbaga, mali po yung tingin niya sa letter G. Ang tingin niya is letter C. Ano po yung binili niyong lote? Lot G, sir. Bakit hindi na lang sinabi ni engineer sa'yo na malabo yung titulo? Ngayon niya lang po sinabi, sir. Nung may problema na natayo mo na yung bahay, ngayon lang niya sinabi yung dahilan. Opo. May pagkakamali yung buyer ng lupa. Okay. Kasi nung nagpa-relocate siya, hindi niya in-inform yung nagtinda sa kanya. Ikaw yung bumili ng lupa. Sa responsibilidad mong alamin kung nasan yung lupang binili mo. Paano niyo po nakilala dun sa may-ari ng lupa mismo? Kay Pastora po, kumbaga ka-churchmate po ni Pastora si seller. Okay. Opo. So, nung nabili ko po, nung 2016, 2017, galing po ako ng Hong Kong. Prinases ko na po siya. Kinausap po ba mismo itong may-ari? Opo, kinausap po. Ikaw mismong kumausap or may ibang kumausap? Hindi po. Sa chat lang po kami nag-uusap, sir. Sa chat? Opo. Okay. So, paano mo nakilala kung sa chat lang nakausap? Nung umuwi po ako, sir, nung 2017, galing po ako ng Hong Kong. Nag-meet po kami. Paano ba nagsimula dun sa pagkikipag-usap sa may-ari? Si Pastora po kasi, sinabi niya na nagbebenta daw si Miss Grace Dulin ng lupa. Okay. So, parang ano ako kasi mura po noon nung 2016. Okay. 150,000 lang po yung 300 square meter. So, Okay. nagka-interest po ako. Okay. Hinulugan ko po siya. Nung 2017 po, umuwi po ako galing Hong Kong. Parang minute up ko po si Ma'am Grace Dulin para i-process yung titulo na. Yun po. Nung 2017, nagharap ba kayo ni Grace? Opo. Napuntahan mo ba ng personal yung binibili mong lupa? Yes, ma'am. Pero ang sabi niya, itong part na to, pero hindi niya tinuro sa akin yung mismong lupa. Itong lupang to, itong pinapakita namin sa pictures, yan yun. Opo, ayan. Okay. So, tinuro niya ba eksakto, ito, mula dito hanggang dito, yun yung binibili mong lupa. May ganun bang nangyari? Wala po, wala, ma'am. So, tinuro lang niya in general, yan ang lupa? Opo. Okay. So, ikaw, bilang bumibili, hindi ka ba nagtanong saan exactly yung lupang binibili ko? Hindi po, ma'am. Kasi nagtiwala po ako sa kanya. Dahil? Kasi ano po siya parang ka-churchmate po Pero yung kasi yung doon tayo nagkakaroon ng problema. Ang sabi mo kasi kanina, nagkamali yung engineer, tama? Opo. Okay. Ikaw yung bumili ng lupa. Sa responsibilidad mong alamin kung nasaan yung lupang binili mo. So, alam mo po ba kung nasaan yung lupang binili mo? Yun yung gusto namin itanong sa'yo. Alam ko po yung buong ma'am. Pero yung kabuuan, alam mo. Pero yung specific doon sa lupang yun, hindi mo alam. Yes, ma'am. Hindi ko po alam. So, yung lupa na ibinebenta nito ni ma'am ay hindi din pala nakamuhon. So, walang mga markers din yung lupa Wala niya. po, sir. Ano naman yung naging problema po doon sa geodetic engineer? Ang sabi niya po sa akin, human error daw po. Kumbaga, mali po yung tingin niya sa letter G. Ang tingin niya is letter C. Ano po yung binili niyong lote? Lot G, sir. Lot G. Pero ang pagkakaakala nito ni engineer, yung Lot G ay Lot C. Opo. Paano po nangyari? Di ba dokumentado yan? Typewritten yan Kasi malabo daw po yung titulo, sir. Malabo yung titulo. Opo. Bakit hindi na lang sinabi ni engineer sa'yo na malabo yung titulo para kumuha ka ng mas klarong titulo? Ngayon niya lang po sinabi, sir. Ngayon niya lang sinabi nung may problema na. Natayo mo na yung bahay, ngayon lang niya sinabi yung dahilan. Opo. Naku. Kailan nyo muna nalaman na maling lupa? Anong taon? Kasi 2017 pa naririnig ko. Kailan nyo nalaman na maling lote? 2025, sir. Ngayon lang? Opo, nung March. So that's almost 8 years or 7 Pero years 2022 po, alam na ni seller na nagpabakod ako sa lupa na yon. Bakit hindi niya po ako sinabihan nung taon na yon? Okay, kailan lang siya nagsabi na papagiba niya yung bahay mo dun sa lupa dahil maling lupa yung tinayuan mo? Ngayong March lang din po. Alam ba niya mismo na yung tinayuan mo ay yung lot G or C ba yun? Si sir, alam po niya. Alam niya? Opo. Kasi Yung binili mo nagpupunta- G pero tinayuan mo C? Opo, sir. So habang sinisimulan tong construction nitong bahay mo, nasaan po kayo? Nasa Taiwan po. Sino bang nagbabantay? Yung papa po ng anak ko. Papa nung Anak ko po.
Matanong ko lang, ma'am, nung time na nasa Taiwan ka, sino nag-asikaso dito sa mga papeles? Yung kuya ko po at saka yung papa ng mga anak ko. Yung kuya mo ba ay naging involved pagkatapos mo nabilhin yung lote or naging involved nung time pa lang na binibili yung lote? Naging involved lang po siya nung sinusukatan na. Now, nung time ng pagsusukat, anong sinasabi ni kuya mo tungkol dun sa kay engineer? Parang narinig ko po kay engineer na parang mali daw po yung lupa kasi bakit daw may backfill. Bakit may backfill? Opo. Pero nakalagay dun sa titulo or sa usapan niyo na walang ganon. Opo, wala po. So, pinabakshilan po ni Ma'am Grace Dulin. Ano yung nagiging problema? Si Grace Dulin, yung seller, gusto nyo nang ipagiba po yung inyong bahay na tinatayo. Opo. Kailan sinimulan yung construction? 2022 po. 2022. 2022, alam na rin ba ni Grace, yung seller, na mali yung tinatayuan ng Hindi bahay? po, sir, yat. Bakit hindi niya alam? Hindi ko rin po alam. sir. Kasi Sa ang kanya. nakikita namin dito, walang nakatutok talaga. Lahat kayo confused. Okay, yung original mong binili, kamusta? Yung lupang original. Andun pa rin po, ma'am. Walang Bakante ano pa doon, rin po. malinis, walang Malinis nakatayo. po, Kasi opo. talaga nagkamali ka, doon ka Opo. sa lot G pumunta. Yes, sir. Sobrang ano ba, layo ba nung dalawang lote na yan? Magkalapit lang po, ma'am. Nasa blueprint po. So okay. dikit. Talagang Opo. malilito ka kung ano. Ikaw, anong gusto mong mangyari? Ang gusto ko po sana, kahit hulugan ko na lang, payag ako doon sa presyo Wait lang, niya. anong Hulugan. hulugan? Eh, full Anong paid mo na hulugan? yung C eh. Lot C, fully paid mo na yun, di ba? Hindi po, kasi ang gusto niya kasi, ang mangyari, kukunin niya yung lot G. Magbibigay pa kami ng cash na 800,000. Lot Okay. G po. Lot G Sandali, po yung pangalan. tinayuan mo lot C, yun yung mali. Tama Opo, ba? sir. Yung lot G, yun ang binili mo. Yes, sir. Now, ang gusto niya, kukunin niya yung lot G, tapos magbabayad ka pa? Opo, magbabayad kami ng 800,000. Swap? Ganun? Opo, parang swap na rin. Swap, pero may dagdag. Bakit daw may dagdag? Kasi yung presyo daw po yata ng lupa. Presyo ng lupa, pero magkasukat sila. Yes, sir. Parehas. Magkano ang ginastos mo dun sa pagpapatayo na ng istruktura na yan? Lahat-lahat po mga 1.7 na po. Asan yung tao na nag-guide nung nagsukat dun yung engineer? Kayong dalawa lang ni engineer pumunta dun, tapos hawak niyo yung titulo? Opo, kami lang. Sila lang po, yung kuya ko. At So saka yung si kuya mo engineer. lang at si engineer lang pumunta, asan yung ahente niya? Or siya? Wala po. Bakit wala? Hindi po namin siya tinawag. Bakit hindi niyo tinawagan? Kasi po, ang hirap niyang anuhin eh. Ang hirap niyang kausapin. Bakit? Kasi po nung 2017, pinuntahan ko pa po siya sa office niya para lang ituro sa akin yung lupa at kunin po yung deed of sale. So siya ay isang seller na mahirap kausapin. Ganun na nga rin po. But siguro, no, bago natin tawagan si seller, tawagan lang muna natin itong barangay. Baka mamaya meron silang history Alright. regarding dito sa mga usapin nila with engineer. So, magandang umaga po sa inyo, Cap Inocencio Aquino, Barangay Centro 4, Tuguegarao City. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Meron ba tayo, sir, record sa barangay tungkol po dito? Yes, sir. So, in-invite po si Engineer Abdal para ipaliwanag itong complaint ni Divine. Okay? So, pumunta naman si Engineer Abdal. So, si Engineer Abdal, ang sabi is nagkamali siya. Cap, ano naging final say nito ni engineer dito kay Ma'am Divine? Sir, ang usapan nila is ayusin. May verbal lang, sir. Verbal. So, hindi nagkaroon ng paglalagda ng kasunduan dito sa inyong barangay? No, sir, kasi ang area, ang kwan kasi, sir, yung lupa, hindi ko na ho area of responsibility. Yes, ibang yes. barangay. But I mean, sir, for documentation sake dito sa inyong barangay na nag-witness naman barangay na merong kasunduan na nangyari pero in terms of pagsakop, alright, verbal lang. So magtutulungan. Kasi sir, ang problema ay hanggang ngayon ay mukhang wala pa rin atang maayos na solusyon na nangyari dito kay engineer at dito kay Ma'am Divine. Kapitan, ako po, may tanong po ako, si Kate po ito. Sa tingin nyo, gusto ko lang makita po yung wisdom ng barangay natin dyan. Paano ba mareresolve ba to? Kasi gusto kong marinig po, sabi nyo, inamin ni engineer na nagkamali siya. So yung pagkakamali na yung kailangang itama. Paano po kaya itatama ni engineer to? Ano po bang sinabi niyang balak niya? Sir, according to yung nagbenta ng lupa, si Ma'am Si Grace. Grace, is pupunta daw sila sa Barangay Linaw, dun sa barangay dun sa saan matatagpuan yung lupa ni Juan. Okay. Lupa, dun isesettle, sir. So, medyo malabo pa rin yun kasi, Kapitan, sabi mo nga, mali yung location. Hindi naman to basta-bastang bahay to. Hindi mo naman pwedeng buhatin yung bahay, ilagay dun sa tamang location, di ba po, Kapitan? So, yun po yung gusto nating marinig sana kay engineer. Ano po yung balak niya? Babayaran niya ba? Ire-rectify niya?
Yun po ba nasabi na ni engineer o mukhang malabo pa sa ngayon, Kapitan? Ma'am, kasalukuyan si Engineer Akdal, kinakausap itong si Ma'am Dulin. So meron silang mga Si Dulin, mga si Grace. Ang binabayaran si Engineer Dulin kay Ma'am. May binabayaran. May binabayaran si Engineer Akdal kay Ma'am Dulin. Alam mo ba yun, Divine? Ano nga yun? Para saan? Anong dahilan ng pagbayad niya ng 20,000? Paunang ano po niya, Para saan? Para saan? sa Danyos daw po. Sa Danyos. Para kanino yung Danyos na yun? Sa kay Ate Grace. Bakit siya nagbabayad ng 20,000 kung hindi naman siya involved dito kay Grace? Paano siya na-involved dito kay Grace? Hindi ko po alam sa kanila. Kasi ma'am, ikaw ang kumuha kay engineer. Oo Kung nga. meron siyang aaregluhin, ikaw. Okay po? Sa thinking namin ha, dapat ikaw at saka si engineer nag-uusap. Tapos kung ano man pag-usapan nyo, ikaw makikipag-usap ka dun sa seller ng lupa. Tama. Bakit po si engineer, kung lumalabas na nagbabayad siya, si engineer nagbabayad kay seller, bakit po? Ang sabi po kasi ni Grace Dulin, ang sabi po niya, parang pahiramin muna si Ma'am Grace ng pera kasi may mga bayarin siya. Naabala siya dahil sa lote na yon. So dinaret, ikaw naman pumayag ka sa ganon? O labas ka sa usapan na yan? So, hindi mo alam na nag-transaction si Sila ang Grace at magkausap. itong si engineer? Alam ko po sir, pero ang deal ko po kay Ma'am Grace, magbibigay si engineer ng 200,000 Okay. sa Danyos. Okay. Tapos yung iba po, hulugan ko na lang. So, nagkaroon na kayo ng pag-uusap? Opo sir, pero hindi po Anong na final. halaga ang babayaran mo kung 200 kay engineer? Ano ang sayo? 1.2 po. 1.2. Nag-agree ka dito? Hindi pa po. A-agree pa lang sana. Pero hindi po napayag si Grace Dulin. Dali. So, bakit nagbabayad na si engineer dito kay Kung hindi Grace? ka papayag. Kung hindi ka papayag. Hindi ko po alam sa kanila. Naku po, napakalabo. Oo, sobrang magulo to, Divine ha. Kasi ikaw, kailangan mo i-impose yung sayo. Ikaw yung bumili. Okay, huwag kang papayag na nag-uusap si engineer at saka si Grace nang hindi ka naman nag-a-agree doon. Kasi lumalabas dito na inaareglo na ni engineer si Grace tapos ikaw mag-shoulder ng payment. 'Di ba nga umamin si engineer na siya ang nagkamali? Opo. So bakit meron ka pang ilalabas na pera? Ayoko na po sana ng gulo, ma'am. Yun, okay. So, gusto mo na lang i-resolve ng mabilisan. Opo. Pero ikaw ang mag-shoulder nun. Naiintindihan mo ba yun? Opo, payag naman po ako. Huwag niya lang akong anuhin na 600,000 yung ida-down ko. Subukan natin, solusyonan to. Siguro kailangan natin ng eksperto kung talagang bang may pagkakamaling nangyari sa sitwasyon na to. Okay. Nakipag-ugnayan na ang bitag sa inireklamong engineer pero tumanggi na itong sumagot sa aming programa. Ang nakakausap daw niya ay noon ay ang nakakatatandang kapatid lamang ni Divine na si Eliseo Benito na nagsabi sa kanya na ang Lot C ang lupa ni Divine. Gayunpaman, willing to settle daw si Engineer Akdal sa kung ano man ang demand ni Divine dahil nakapagbigay pa na rin daw siya, si Engineer, ng 50,000 pesos sa nagbenta ng lupa as partial down payment sa Lot C. So, medyo nagkakaroon ng problema. Bakit nangihimasok itong si engineer as to paying itong Lot C? Bakit po ngayon nagbabayad si engineer? Yun nga po ang sabi ko doon kay Ate Debbie. Bakit siya nagbabayad? Debbie? Yung nagpakilala po sa akin kay engineer. Okay. O, ano Opo. sinabi mo? Ang sabi ko po kanina, bakit doon siya nakikipag-communicate kay Kay Grace. Ate Grace? Ako po yung kausap niya. Okay. So, wala kang alam na nag-transact na itong si engineer? Nagsimula na siya na magbayad ng down payment umano sa lupa? Alam ko po sir, 20,000 lang po. Opo. Ngayon, sabi 50,000 na. Lumalaki na yung big. 20,000 ang naibabayad na. 102 na daw po ngayon. Okay, 102. Magkano ba yung total? 200 po sana. 200. Sino nagbigay ng figure na bayaran ni engineer yan? Ako po ang nag-open kay Ate Grace para... Okay, sandali. Ikaw ang nag-open kay Grace na bayaran ni engineer ang 200,000 Opo. at ikaw magbabayad ng remaining balance. Opo, ako na lang po. Sana. Okay. Matanong ko lang ha, saan kayo nagkausap-usap? Sa telephone na lang po. Telephone lang. Opo. So, Okay, ma'am, medyo malaki lang ang problema natin dito kasi kayo po ay nakipag-transact na pala dito kay Grace alongside with engineer na magbabayad si engineer at mukhang cooperative si engineer, nagbabayad naman siya. Ayaw po niya sir hindi po sila nakikipag-usap sa akin. Si No, engineer. dali. Sabi mo kasi, nakapagbayad na siya na mahigit 102,000. So, tuluyan pa rin siya nagbabayad dun kay Grace. Sila lang po kasi ang nag-uusap. Hindi Sila, po ako okay, kasama. matanong ka, asan ka? Wala po. Bakit ka wala dun? Hindi po nila ako sinasama. Bakit hindi ka sinasama kaya? Yan ang tanong ko Hindi sa'yo. ko po alam sa kanila sir. Asan ka ba lagi?
Nasa Taiwan po ako. Nasa Taiwan. Opo. Now, lagi ka na sa Taiwan tuwing kailan ka nandito sa Pinas? Bihira lang po. Kahapon lang po So, ako bihira umuwi. ka lang pumunta dito sa Pinas. Ngayon ka lang nakabalik. Opo. Now, ang kapatid mo nag-aasikaso. Opo. Tama ba? Yes. Ngayon, itong kapatid mo ba ay attentive dito sa nangyayari? Yes, sir. Ma'am, huwag mong mamasamain ha. Kasi ikaw, lumapit ka sa amin para masolusyonan tong problema. Okay? Pero yung participation mo po sa reklamong to, kailangan natin maging active ka, kumbaga, para ma-resolve natin. Naintindihan mo, ma'am? Yes. Wala pong problema kung nasa Taiwan ka. Pero ayan na naman, may kapatid ka naman ng kausap. Sana naiintindihan ng kapatid mo yung mga punto namin dito sa Bitag para po makuha natin yung solusyon na gusto ninyo. Okay? Ang ibig lang sabihin po ni Sir Carl, medyo may konting pagkukulang ka. Dun sa dapat i-assert mo na ikaw yung seller, ako ang sundin nyo, ako ang areglohin nyo, ako ang may problema, ako ang nagpapatayo ng bahay. Yun po ang gusto namin, ma'am. Medyo lakasan mo yung loob mo. Okay po, ma'am? Tuturuan ka namin, huwag kayong mag-alala. Gag-guide ka namin. Huwag mo lang pong mamasamain. Pero kailangan nyo po talagang, kumbaga, lumakas yung loob mo, ma'am. Oh, malaki po ang responsibilidad ninyo dito. Opo, Medyo sir. malaking problema po ang naging mga decision natin dito. So, I would probably just give it dito sa ating City Engineering Office para mo pag-usapan, pero hindi nagtatapos ang aming aksyon dito. Makikituto kami, makikibalita kami kung anong nagawa na solusyon para mapag-usap ang iba't ibang panig. Okay po, ma'am. Kausapin natin ngayon dito sa kabilang linya ang City Engineer, Building Official ng Tuguegarao City na si Engineer Wenceslao Arau Jr. Magandang umaga po sa inyo. Sir, anong sa tingin natin na nangyari dito? Kanina, inamin niya talagang nagkamali siya ng bata dun sa, ewan ko kung anong basis niya, kung dun sa subdivision plan or dun sa lote na binigay or photocopy ng lote na binigay sa kanya. Yung isa ring pagkakamali na nakita ko, dapat noong pinarelocate yung lupa ng buyer na si Mrs. Divine Benito. Sana in-inform niya si Mrs. Grace Dulin sa ganung paraan, malalaman at ituturo niya kung yun nga talaga yung lote na binenta sa kanya na i-relocate. Okay. Now, sir, sino sa tingin mo yung may pinakamalaking problema po dito sa nangyari na kung saan ay nagpatong-patong ng problema at hindi na malaman kung sino? May pagkakamali yung buyer ng lupa. Okay. Kasi nung nagpa-relocate siya, hindi niya in-inform yung nagtinda sa kanya. So kung alam ni buyer na Lot G yung lupa niya, nasabi niya po ba sa geodetic engineer niya na Lot G yung binibili niya? Hindi po siya, sir, mismo yung kausap ni engineer. Ang kanyang kapatid daw, dahil nasa abroad po si ma'am. Yun lang ang nagiging problema dun siya. Yes. Kasi kung alam naman ni seller na Lot G yung binibenta kay Ma'am Divine, at si Ma'am Divine aware naman na Lot G yung bibili niya, dapat sinabi niya dun sa geodetic engineer na Lot G. Alright. Sige po, engineer, ganito na lang. No, pasensya na po, kailangan ko kayo i-cut kasi kulang na po tayo sa oras. 12 o'clock na. Ituloy po natin to, engineer, bukas ang usapin natin para mas mapag-aralan din after ng programa dun sa magiging susunod na hakbang po natin bukas. Okay po, sir? Okay yan. Okay, sir. Alright. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyo, engineer. Pag-usapan natin ito ulit bukas. Kulang na tayo sa oras. Medyo mahaba-haba at masalimuot dahil usapin lupa. Pero pag-aaralan namin muli at pag-uusapan dito sa mga nakuha nating impormasyon ngayon. At dyan tayo nagtatapos sa programa natin ngayong araw. Once again, ito ay magiging part 2 itong sumbong natin. So, higit sa sumbungan, investigahan, ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang Bitag, ilalaban ka at hindi kayo iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.